Umuwi ako pagkatapos ng operasyon at nadatnan ko ang aking asawa na naghihintay sa akin sa sala. Isang selyadong Manila envelope ang nakapatong sa coffee table sa pagitan namin. Hindi niya tinanong kung kamusta ang pakiramdam ko. Hindi niya tinanong kung nasasaktan ba ako. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sinabi ang 4 na salitang dumurok sa 15 taon naming pagsasama. Gusto kong diborsyo. Pagkatapos ay idinulas niya ang sobre papunta sa akin. Panahon na para malaman mo ang totoo. Nanginginig pa ang makamay ko mula sa anestesiya nang buksan ko ito. Pakalipas ng 3 minuto, hindi ko na maramdaman ang aking mabinti dahil ang lalaking minahal ko ay kasasabi lang na ang buong kasal namin ay isang kasinungalingan. At ang operasyon na pinagdaanan ko kaninang umaga, iyon ay bahagi ng plano. Ang una kong napansin ay kung gaano katahimik ang bahay. Hindi mapayapang katahimikan, hindi ang komportableng uri na bumabalot sa isang tahanan pagkatapos ng mahabang araw. Ito ang uri ng katahimikan na nakpapatayo ng balahibo sa likod ng iyong lig. Nakatayo ako sa pintuan ng aming bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Ang isang kamay ay nakakapit sa pader para sa balanse. Ang operasyon ay kumuha ng mas maraming lakas sa akin kaysa sa inaasahan ko. Kumikirot ang aking tiyan sa ilalim ng maluwag na abuhing duster na ipinasuot sa akin ng Ospital Pauwi, at bawat galaw ay tila mabagal at sadya. Sa labas, huling bahagi ng Oktubre, tumatapik ang ulan sa mga bintana. Sa loob, naghihintay ang asawa ko. Nakaupo si Marco sa paborito niyang silyon sa tabi ng hindi ginagamit na fireplace display. Hindi siya nanonood ng telebisyon. Hindi siya nagbabasa. Hindi man lang siya tumitingin sa kanyang telepono. Nakaupo lang siya doon at naghihintay sa akin. Sa isang saglit, naisip ko na may kakilakilabot na nangyari. Baka may namatay. Baka may aksidente. Baka ang pathology report mula sa operasyon ko ay bumalik na may masamang balita. Ang maposibilidad ay tumakbo sa aking isipan habang maingat kong ibinaba ang aking overnight bag sa sahig. Marco, sabi ko, ang kanyang mata ay tumaas patungo sa akin. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpatigil sa akin sa lamig. 15 taon. Kasal ako sa kanya sa loob ng 15 taon. Alam ko ang bawat ngiti, bawat simangot, bawat iritadong sulyap, ngunit hindi ko pa nakita ang tinging iyon noon. Walang anuman doon. Walang pag-alala, walang pagmamahal, walang init, tanging distansya lamang. Pagkatapos ay napansin ko ang Manila envelope sa coffee table. Ito ay selyado. Nanikip ang sikmura ko. Ano ito? Tanong ko. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Gusto kong diborsyo. Sa isang sandali. Tapat kong naisip na mali ang dinig ko sa kanya. Baka ang gamot ay nakakaapekto sa akin. Baka ang pagod ay nagpapahaline sa akin. Tinitigan ko siya. Ano? Sabi ko, gusto kong diborsyo. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Halos nababagot, na parang tinatalakay niya ang panahon. Bahagyang tumagilid ang silit sa paligid ko. Hinawakan ko ang gilid ng isang upuan para sa suporta. Marco, ano ang pinagsasabi mo? Itinulak niya ang sobre papunta sa akin. Panahon na para malaman mo ang totoo. Naalala kong tumingin ako sa ibaba sa sobre. Pagkatapos ay bumalik sa kanya. Pagkatapos ay pababa muli. Walang tungkol sa sandaling iyon ang naramdamang totoo. Umalis ako para sa operasyon 48 oras na ang nakakaraan na naniniwalang ako ay nasa isang matatak na kasal. Hindi perpekto. Walang kasal na perpekto. Ngunit matatak. Mahuhulaan. Ligtas. Kami ni Marco ay bihirang magawi. Bumo kaming isang buhay na makasama. Nag-host kami ng hapunan ng pamilya. Nagbakasyon kami tuwing katapusan ng linggo. Pinag-usapan namin ang pagreretiro. Pinag-usapan namin ang ngaapo balang araw. O kahit papaano ay akala ko ginawa namin. Dahan-dahan, inabot ko ang sobre. Ang papel ay naramdamang kakaibang bigat sa aking makamay. Sinira ko ang selyo. Sa loob ay may ilang madokumento. Ang maunang pahina ay mapapeles ng diborsyo. Ang aking pulso ay pumukpok sa aking mga tainga. Nilampasan ko ang nga ito. Pagkatapos ay nakakita akong isang sulat. Ang pirma ni Marco ay nasa ibaba. Nagsimula akong magbasa. Sa ikalawang talata, nanginginig ang aking makamay. Sa ika-4, hindi ako makahinga, nagsimula ang liham sa isang pagtatapat. Hindi isang pahingi ng tawad, hindi isang paliwanag, isang pagtatapat.
Inamin ni Marco na hindi niya ako minahal kailanman. Hindi kahit minsan. Hindi kailanman. Ang una naming pakikita sa isang charity fundraiser sa isang hotel sa Makati 16 na taon na ang nakakaraan ay isinaayos. Ang masumunod na coffee dates, planado, ang nga romantikong kilos, kalkulado, ang proposal, estratehiko. Ang bawat mahalagang pangyayari sa aming relasyon ay may layunin. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ang bawat pangungusap ay tila isang kutsilyo na dumudulas ng mas malalim. Ipinaliwanag ni Marco na niligawan niya ako dahil sa pera. Partikular dahil sa pera ng pamilya ko. Galing ako sa matagumpay na pamilya. Itinatak ng tatay ko ang isang kumpanya ng healthcare software noong 1980s at ginugol ang madekada sa pagbuo nito bilang isang respetadong negosyo. Pagkatapos niyang pumanaw, minana ko ang bahagi ng kanyang ari-arian. Karamihan sa maaset ay protektado sa pamamagitan ng mga trust at pangmatagalang istrukturang pinansyal, ngunit ang halaga ay nanatiling makabuluhan, tila sapat na makabuluhan upang gawin akong target. Tumingala ako. Tahimik akong pinanood ni Marco. Ang estranghero na nakaupo sa tapat ko ay suwat ang mukhang aking asawa. Kailan? Bulong ko. Kailan? Ano? Kailan mo napagdesisyonan na gawin ito? Isang mahinang ngiti ang sumayat sa kanyang magalabi. Bago pa tayo makakilala, naramdaman kong nasusuka ako. Pisikal na nasusuka. Ang silid ay tila mas malamig, mas maliit, na parang ang pader ay gumagalaw papasok. Pinilit ko ang aking sarili na magpatuloy sa pagbabasa. Idinatalyeng liham ang taon ng panlilinlang. Nga nakatagong account. Mga pribadong pagpupulong. Maingat na pinapanatili ng mga kasinungalingan. Bawat pahina ay binubuwak ang isa pang piraso nga aking buhay. Pagkatapos ay naabot ko ang huling seksyon, ang seksyon na nakpalamig ng aking dugo. Isinulat ni Marco na ang tiempo ng diborsyo ay hindi aksidente. Lahat ay nangyari ayon sa iskedyo, kabilang ang aking operasyon. Binasa ko ulit ang pangungusap ng 3 beses. Lumabo ang paningin ko. Ang puso ko ay pumukpok ng masakit sa aking tadyang kabilang ang aking operasyon. Tumingin ako ulit. Anong ibig sabihin niyan? Ipinatong ni Marco ang isang binti sa isa pa. Ibig sabihin niyan ay eksakto kung ano ang nakasulat. Nagsimulang kumalat ang takot sa aking dibdib. Hindi dalam hati. Hindi pagdadalam hati. Takot? Tunay na takot? Ang uri na dumarating kapag bigla mong napatanto na nakatayo ka malapit sa isang bagay na mapanganib. Anong ginawa mo? Tanong ko. Nakibit balikat siya. Wala ng personal. Anong ginawa mo, Marco? Tumigas ang ekspresyon niya. Mahahanap mo ang sagot. Pagkatapos ay tumayo siya. Tumayo lang. Na parang tapos na kaming mag-usap. Na parang hindi niya katatapos lang pasabugin ang buong buhay ko. Naglakad siya patungo sa pinto sa harap. Nakatitig ako sa kanya. Saan ka pupunta? Sa ibang lugar. Hindi ka pwedeng umalis lang basta-basta. Huminto siya. Ang isang kamay ay nasa doorknob. Pagkatapos ay sumulyap siya pabalik sa akin. Ang tingin sa kanyang mata ay mas tumakot sa akin kaysa sa liham dahil walang pagkakasala. Walang pagsisisi. Wala. Tanging katiyakan lamang. Ang katiyakan ng isang lalaki na naniniwalang nanalo na siya. Pagkaalis niya, naupo akong mag-isa sa sala ng halos 1 oras. Humampas ang ulan sa mabintana. Ang antigong orasan sa pasilyo ay tumiktak ng tuloy-tuloy. Ang hiwan na aking operasyon ay kumikirot, ngunit wala na sa mayon ang mahalaga pa. Pauli-ulit kong binabasa ang parehong talata, kabilang ang aking operasyon. Kabilang ang aking operasyon, kabilang ang aking operasyon. Sa wakas, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang tanging taong pinakakatiwalaan ko ng lubusan, ang aking pinakamatagal na kaibigan, si Elena Cruz. Makakilala na kami simula kolehiyo. Si Elena ay isang rehistradong nurse sa St. Luke's Medical Center. Sumagot siya sa ikalawang ring. Clara, kamusta ang pakiramdam mo? Sinubukan kong magsalita. Hindi lumabas ang masalita, Elena. Napunong luha ang mata ko, hindi dahil gusto ni Marcong diborsyo. Hindi dahil nagsinungaling siya. Hindi kahit dahil ang kasal ko ay katatapos lang gumuho. Umiyak ako dahil may naramdaman akong mali. Malalim na mali. At sa unang pagkakataon mula nang magising ako mula sa operasyon, hindi ko maalis ang pakiramdam na anumang nangyari sa akin ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito.
Dumating si Elena wala pang 40 minuto ang nakalipas. Noong oras na iyon, ang ulan ay naging tuloy-tuloy na buhos, at ang kadiliman ay bumalot sa lungsod. Nakaupo pa rin ako sa sala, eksakto kung saan ako iniwan ni Marco. Ang sobra ay nakalatak sa coffee table na parang ebidensya mula sa isang crime scene. Sa sandaling pumasok si Elena, sa pinto sa harap, tumingin siyang isang beses sa mukha ko at nagmadaling lumapit. Clara, anong nangyari? Iniabot ko sa kanya ang liham, binasa niya ito ng tahimik. Sa kalagitnaan, nagsalubong ang kanyang ngakilay. Sa pagtatapos, mukha siyang kasing putlang ang nararamdaman ko. Diyos ko, iyon ang sinabi ko, maingat niyang ibinalik ang ngapahina sa mesa. Walang naksalita sa amin ngang ilang segundo. Sa wakas, itinuro ni Elena ang talata tungkol sa operasyon. May nasabihan ka na ba tungkol sa bahaging ito? Wala, mabuti. Nagulat ako sa sagot. Bakit? Sumandal si Elena pasulong. Dahil kung ang ipinapahiwatig niya ay totoo, kailangan nating mag-ingat. Isang ginaw ang dumaan sa akin. Sa tingin mo ba ay may kinalaman talaga siya dito? Hindi ko alam, tapat niyang sinabi. Pero may alam akong iba. Ano? Tinapik niya ang liham. Hindi nagsusulat ang nga tao ng gabagay na ganito maliban kung iniisip nilang hindi sila mahahawakan. Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon. Hindi mahahawakan. Tiyak na mukhang hindi mahahawakan si Marco. Kumpiyansa, relax, halos natutuwa, na parang naabot na niya ang finish line, at ngayon ko lang napagtatanto na mayroon palang karera. Sententili si Elena ang gabi. Sa kanyang pagpilit, natulog siya sa guest room. Halos hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mamata, nakikita ko ang mukha ni Marco. Sa tuwing naidlip ako, naalala ko ang isa pang detalye mula sa liham. Alas, 3 ng madaling araw, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa kusina, nakatitig sa labas ng bintana. Tahimik ang subdivision. Ang nga ilaw sa kalye ay sumasalamin sa basang simento, lahat ay mukhang normal. Gayunpaman, wala nang naramdamang normal. Pagsapit ng pagsikat ng araw, nakagawa ako ng desisyon. Hindi ako mag-aksaya ng galinggo sa pag-iya. Hindi ako magmamakaawa kay Marco para sa mga sagot. At tiyak na hindi ko tatanggapin ang kanyang bersyon ng nga pangyayari. Kung gusto niyang malaman ko ang totoo, matututunan ko ang lahat ng ito, hindi lang ang mabahaging pinili niyang ibunyag. Kinabukasan, dinala ako ni Elena sa aking post-operative follow-up appointment. Opisyal, ang lahat ay tila normal. Ang surgeon, si Dr. Roberto Garcia, ay tinignan ang aking SART at ngumiti. Mukhang mahusay ang pagaling. Pinag-aralan ko siya ng mabuti. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 50, respetado, kumpiyansa. Eksakto ang uri ng doktor na pinakakatiwalaan nga pasyente. Eksakto ang uri ng doktor na pinakakatiwalaan ko. Pwede ba akong magtanong? Sabi ko. Siyempre, kailangan ba talaga ang operasyon? Bahagyang nawala ang ngiti niya. Oh, walang duda. Isang maikling paginto. Batay sa impormasyong mayroon kami noong panahong iyon. O, impormasyong mayroon kami noong panahong iyon, ang pananalita ay bumagabak sa akin. Hindi dahil mali ito, dahil maingat ito, napakaingat. Natapos ang appointment ng normal, ngunit napansin ni Elena ang aking ekspresyon sa sandaling bumalik kami sa parking garage. Ano iyon? Hindi siya sumagot ng diretso, tumango si Elena, napansin ko, nang hapong iyon, tinulungan niya akong kumuha ng gakopya ng aking medical records. Hindi ito mahirap. May-ari ako ng isang healthcare technology company. Naintindihan ko kung paano gumagana ang sistemang medikal. Sa loob ng 24 na oras, nasa akin ang bawat ulat, scan, consultation note, at resulta ng lab na may kaugnayan sa aking diagnosis. Sa unang tingin, ang lahat ay tila lehitimo. Pagkatapos ay may nakitang kakaiba si Elena. Clara, tumingala ako mula sa aking laptop. Ano? Itinuro niya ang isang pathology report. Itong timestamp. Ano maron diyan? Hindi makatuwiran. Sumandal ako palapit. Tama si Elena. Ang tiyempo ay tila hindi naayon sa iba pang matalaan. Hindi impossible. Kakaiba lang. Ang uri ng bagay na karamihan sa mataw ay hindi mapapansin, ngunit napapansin ng nurse ang detalye. Iyon literal ang trabaho nila. Sa sumunod na 2 araw, nakakita pa kami ng marami.
Maliliit na hindi pakakapare-pareho, maliliit na irregularidad, walang dramatiko sa sarili nito. Gayunpaman, nang makakasama, lumikha sila ng isang nakakabahalang pattern. Pagsapit ng Biyernes, sa wakas ay sinabi ni Elena ang magasalitang pareho naming iniwasan. Kailangan mo ang isa pang opinyon. Kaya, kumuha ako ng isa pa, hindi mula sa isang lokal na manggagamot, hindi mula sa isang taong konektado sa ospital. Kumuha ako ng isang independent medical consultant mula sa Cebu City na dalubhasa sa pagsusuri ng mga pinagtatalunang kaso. Ang pangalan niya ay Dr. Manuel de la Rosa. Ginugol niya ang halos isang linggo sa pagsusuring lahat. Ang tawag ay dumating noong Martes ng hapon. Nakaupo ako sa aking dining table habang nakikinig si Elena sa tabi ko. Diretso sa punto si Dr. de la Rosa. Mrs. Reyes, ang iyong kaso ay nagtataas ng gaalalahanin. Nanikip ang sikmura ko. Anong klaseng mag-aalalahanin? May mga pakakaiba. Ipinikit ko ang aking na mata. Pwede ka bang maging mas tiyak? Ang ilan sa mga natuklasan na ginamit upang bigyang katwiran ang operasyon ay tila mas malakas sa mahuling ulat kaysa sa orihinal na diagnostic na dokumentasyon. Agad na kumuha ng panulat si Elena. Naramdaman kong bumilis ang pulso ko. Sinasabi mo bang binago ang natalaan? Sinasabi kong nararapat silang imbestigahan pa. Maingat magsalita ang nga abogado. Maingat magsalita ang nga doktor. Maingat magsalita ang nga eksperto. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin, hindi niya direktang maakusahan ang sinuman. Hindi pa, ngunit nag-aalala siya. Labis na nag-aalala. Nang matapos ang tawag, ni si Elena o ako ay hindi naksalita ng matagal. Sa wakas, sinabi niya, bueno, o masama iyon. O, ang understatement ay halos magpatawa sa akin, halos. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na mas mapanganib kaysa sa kalungkutan. Galit. Sa loob ng ilang araw, nagdadalamhati ako sa aking kasal. Ngayon ay nabubuo ang isang bagong realisasyon. Maaring may nagmanipula ng aking pangangalagang medikal. Maaring may kumumbinsi sa akin na sumailalim sa operasyon na hindi ko naman talaga kailangan. Maaring may naglagay sa akin sa ilalim ng anesthesia at binuksan ang aking katawan sa mga kadahilan ng walang kinalaman sa aking kalusugan. Ang pag-isip ay nakakatakot, ngunit ang sumunod ay mas malala. 3 araw ang lumipas, tumawag ang aking abogado. Ang kanyang boses ay tila hindi karaniwang tensyonado. Clara, kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. Okay. Nag-autorisa ka ba ng paglilipat mula sa iyong personal na investment account noong nakaraang linggo? Hindi. Katahimikan. Isang kakilakilabot na katahimikan. Nahulog ang puso ko. Anong paglilipat? Huminga malalim ang aking abogado. Mayroong maraming maautorisasyon. Ang silid ay biglang naramdamang napakaliit. Ano ang pinagsasabi mo? Ilang madokumentong pinansyal ang elektronikong nilagdaan habang ikaw ay na-ospital. Halos mabitawan ko ang telepono. Namutla ang mukha ni Elena. Magkano ang pera? Isa pang paginto. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Milyon-milyong dolyar. Sa isang segundo. Hindi ko may proseso ang numero. Naramdaman kong hindi to tulad ng pagdinig ng isang banyagang wika. Pagkatapos ay bumagsak ang realidad ng sabay-sabay. Na ospital, anestesia, elektronikong lagda, si Marco, ang operasyon. Lahat ay konektado agad. Nagsimulang manginig ang makamay ko, hindi dahil sa takot sa pagkakataong ito, dahil sa matinding galit. Dahil bigla kong naintindihan ang isang bagay. Hindi nagtapat si Marco dahil nakonsensya siya. Nagtapat siya dahil akala niya tapos na. Akala niya wala na ang pera. Akala niya masyado akong mahina, masyadong na-shock, masyadong wasak para lumaban pabalik. Ang hindi niya alam ay ang kanyang liham ay nakamit ang eksaktong kabaliktaran. Sa sandaling nalaman ko ang katotohanan, tumigil ako sa pagiging biktima niya at naging pinakamalaking problema niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ipadala ng aking abogado ang nga kopya ng nga record ng transaksyon, nakaupo si Elena sa tapat ko sa mesa sa kusina. Walang sinuman. Sa amin ang humawak sa aming kape. Nakatiti lang kami sa mga dokumento. Sa wakas, tumingala si Elena. Ano ngayon? Nakatitik ako sa huwad na imperyo ni Marco na nakalatak sa mesa. Ang makasinungalingan, ang pagnanakaw, ang pagtataksil.
Pagkatapos ay naisip ko ang kanyang mukha nang lumabas siya sa pinto na iyon. Ang katiyakan na iyon, ang kayabangan na iyon, ang paniniwalang nanalo na siya, maingat kong tinupi ang nga dokumento. Pagkatapos ay ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nung operasyon. Hindi dahil masaya ako, dahil sa wakas ay may direksyon na ako. Alamin natin kung sino ang tumulong sa kanya. Tinaas ni Elena ang isang kilay. Sa tingin mo may ibang tao? Alam kong mayroon. Paano? Tumingin ulit ako sa mga numero. Sa pagiging komplikado. Sa pagpaplano. Sa mga tao nagpaghanda. Hindi sapat ang talino ni Marco para bumuo ganito kasopistikadong bagay ng mag-isa. May nagturo sa kanya. May gumabay sa kanya. May nagtatago sa likod niya. At kung sino man ang taong iyon, balak kong hilahin sila sa liwanag. Noong sumunod na Lunes, kumuha ako ng 3 tao. Hindi isa, 3. Sa una, malamang na mukhang labis iyon. Isang buwan bago nito, iisipin ko rin ang parehong bagay. Ngunit isang buwan bago nito, naniwala din ako na mahal ako ng asawa ko. Ang buhay ay may paraan ng pagbabago ng iyong pananaw. Ang unang taong kinuha ko ay isang forensic accountant na nangangalang Danilo Danny Flores. Ginugol niya ang halos 20 taon sa pag-imbestiga ng pandaraya sa pananalapi para sa mga bangko, kumpanya ng seguro, at mag-aahensya ng gobyerno bago buksan ang kanyang sariling consulting firm sa Makati. Ang pangalawa ay isang pribadong investigador na nagngangalang Rosa Mercado, isang dating detective sa Quezon City Police District. Ang pangatlo ay isang abogado na dalubhasa sa komplikadong paglilitis sa pananalapi. Noong panahong iyon, hindi ko na tiningnan ang aking sitwasyon bilang isang diborsyo. Ang diborsyo ay nagpapahiwatig ng 2 taon na nagtatapos sa isang kasal. Ito ay iba pa. Ito ay organisadong panlilinlang. At ang organisadong panlilinlang ay nagiwan ng paper trail. Ang hamon ay ang paghahanap nito. Sa loob ng halos 2 linggo, ang buhay ko ay nanirahan sa isang kakaibang gawain. Tuwing umaga, nagigising ako na masakit mula sa operasyon. Tuwing umaga, ipinapaalala ko sa aking sarili na mahalaga ang pagaling. Pagkatapos, tuwing hapon, umupo ako sa mapagpupulong, nagsusuri ng dokumento, pumipirma ng legal na autorisasyon, at sumasagot sa matanong. Habang lumalalim ang aming paghuhukay, lalong pumapangit ang lahat. Si Danilo ang unang nakatuklas ng isang bagay na makabuluhan. Dumating siya sa bahay ko na may dalang makapal na folder at may suot na ekspresyon na natutunan ko ng hindi pagkatiwalaan. Ito ang ekspresyon na suot ng mga eksperto kapag mayroon silang masamang balita. Gaano kasama? Tanong ko. Umupo si Danilo sa tapat ko. Mas masahol pa sa inaasahan ko. Si Elena, na halos lumipat na sa aking guest room noong panahong iyon, ay tahimik na umupo sa tabi ko. Let's translate the last part to Filipino. Si Elena, na halos lumipat na sa aking guest room noong panahong iyon, ay tahimik na umupo sa tabi ko. Binuksan ni Danilo ang folder. Ang tinitingnan mo ay hindi bago. Anong ibig mong sabihin? Idinulas niya ang ilang nga pahina sa mesa. Ang paglilipat ng pera ay nagsimula taon na ang nakakaraan. Nakatitig ako sa kanya. Taon? Tumango siya. Maliliit na halaga sa una. Gaano kaliit? Nga halagang hindi mapapansin ng karamihan sa mayayamang tao. Masakit iyon dahil, tama siya. Ilang libo dito, ilang libo doon. Magabayarin sa profesional, gasto sa pagkonsulta, gasto sa pamamahalang pamumuhunan. Walang kamatsiko, walang nakakailama, walang malamang na mautreka na hinela. Ang uri ngang pagtagas na nawawala sa loop ngang malalaking portfolio ngang pananalapi. Pagkatapos anong nangyari? Tanong ko. Tinapik ni Danilo ang isa pang dokumento. Lumaki ang mga halaga. Tumingin ako sa ibaba. Ang manumero ay nagpasikip ngang aking sikmura. Sa paglipas ng panahon, ang mga paglilipat ay naging mas malaki, pagkatapos ay mas malaki pa, daan-daang libo, pagkatapos ay milyon-milyon. Nakakalat sa maraming mga account, maraming mga entidad, maraming mga lugar. Ang istruktura ay sopistikado, napaka-sopistikado. Kung sino man ang nagdisenyo nito ay naiintindihan ang nga sistema ngang pananalapi. Naintindihan nila ang nga pamamaraan ngang pagsunod. Naintindihan nila ang nga audit. Pinakamahalaga, naiintindihan nila kung paano mag-isip ang mayayamang tao. O sa halip,
Kung paano madalas na nabibigong mag-isip ang mayayamang tao, dahil ang pinakamayayamang individual ay madalas na nakatuon sa pagkakita ng pera, hindi sa pagsubaybay sa bawat piso. Dahan-dahan akong sumandal, hindi ito si Marco. Hindi nagatubili si Danilo. Hindi. Tumingala si Elena. Mukhang sigurado ka. Sigurado ako. Bakit? Ipinagtakpo ni Danilo ang kanyang nga kamay. Dahil nangangailangan ito ang kadalubhasaan. Sumulyap siya sa akin. Ang iyong asawa ay maaring lumaho, ngunit hindi siya ang arkitekto. Ang salita ay nakabitin sa hangin. Arkitekto. Pareho kaming iniisip. May bumuo nito. May nakplano nito. May gumugol nga taon sa pagbuong isang sistema na idinisenyo upang tahimik na ubusin ang aking kayamanan. Si Marco ay simpleng ang nakangiting mukha sa pinto sa harap. Ang tanong ay halata? Sino ang nakatayo sa likod niya? 3 araw ang lumipas, nagbigay si Rosa ng unang palatandaan. Tumawag siya habang nagsusuri ako nga ulat ng kumpanya sa aking home office. Clara, sa tingin ko mayroon tayo. Mabilis na bumilis ang pulso ko. Anong nahanap mo? Pwede mo ba akong kitain? San? Sa opisina ko. 1 oras ang lumipas. Nakaupo ako sa tapat niya. Inilagay ni Rosa ang ilang litrato sa kanyang mesa. Sa una, hindi ko nakilala ang babay. Siya ay mukhang nasa kanyang 60s, elegante, profesional, maayos ang pananamit, ang uri ng tao na madaling makihalubilo sa mga boardroom at charity events. Pagkatapos ay tumama sa akin ang pagkilala. Diyos ko, tumango si Rosa. Kilala mo siya? Siyempre, kilala ko siya. Si Margarita Maggie Lopez. Sa loob ng halos 1 dekada, si Margarita ay isa sa mga financial advisor na konektado sa trust ng aking pamilya. Hindi siya ang aking pangunahing tagapayo, ngunit nagtrabaho siya ng malapit sa iba't ibang entidad ng pamilya sa loob ng maraming taon. Iginagalang siya ng lahat. Pinakakatiwalaan siyang lahat, kabilang ako, lalo na ako. Naalala ko ang mga Christmas fundraisers, charity galas, board meetings, holiday parties. Laging nandun si Margarita, laging nakangiti, laging matulungin, laging profesional. Ano meron sa kanya? Tanong ko. Idinulas ni Rosa ang isa pang litrato pasulong. Mas tumama ang isang ito, mas malakas, dahil nakatayo si Marco sa tabi niya. Ang larawan ay tila kinuha sa labas ng isang restaurant. Ang timestamp ay nagpakita ng petsa mula 8 taon na ang nakakaraan. 8 taon. Matagal bago ang operasyon ko. Matagal bago ang diborsyo. Matagal bago naging nakikita ang alinman sa mga ito. Natuyo ang bibig ko. Ilang beses, binuksan ni Rosa ang isang file. Marami. Nakatitik ako sa kanya. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin regular silang nakikita. Binuklat niya ang ilang nga pahina. Mga rekord ng restaurant, pagsasapawan ng paglalakbay, mga pagpaparehistro sa kumprensya, mga log ng telepono, mga litrato. Ang ebidensya ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon, hindi buwan, taon. Ang realisasyon ay nagpasakit sa akin ng pisikal dahil bigla kong naalala ang isang bagay. Ang gabing nakakilala kami ni Marco 16 na taon na ang nakakaraan, isang charity event na pakinabang sa mga ospital ng Gabata. Daan-daang tao ang dumalo. Ang ballroom ay siksikan, maingay, elegante. Nung panahong iyon, naniwala ako na ang aming pakikita ay tadhana. Nilapitan ako ni Marco malapit sa silent auction table. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Sa pagtatapos ng gabi, hiningi niya ang numero ko. Naalala kong sinabi ko sa mga kaibigan kung gaano kanatural ang lahat, kung gaano kadali, kung gaano karomantiko. Ngayon alam ko na ang totoo, walang naging natural, walang naging aksidente. Inantala ni Rosa ang aking mainisip. Mayroon pa, hindi ako sigurado kung gusto ko pa, ngunit tumango pa rin ako. Iniabot niya sa akin ang isa pang dokumento. Inisken ng aking namataang pahina, pagkatapos ay nanlaki. Ang listahan ng bisita sa kaganapan. Ang charity gala kung saan kami unang nakakilala ni Marco. 2 pangalan ang na-highlight. Marco Santos, Margarita Lopez, parehong naroroon, parehong nakarehistro, parehong dokumentado. Nanikip ang dibdib ko. Tumingala ako. Ang ekspresyon ni Rosa ay nagsabing ang lahat.
Nandun si Margarita. Ang gabing ang aking magiging asawa ay di umano'y nadapa sa aking buhay. Ang gabi na nagsimula ang aking kasal. Ang gabing inilatak ang patibong. Sa loob ng ilang segundo hindi ako makapagsalita. Ang aking buong kasaysayan ay muling inaayos ang sarili sa real time. Ang nga alaala na pinahahalagahan ko ay mukhang iba na ngayon. Bawat anibersaryo, bawat bakasyon, bawat larawan ng pamilya, bawat pangako, bawat isa ay kontaminado ng posibilidad na wala sama ito ang naging totoo. Inabot ni Elena ang mesa at pinisil ang aking kamay. Ang kilos ay nakpakalma sa akin ng bahadya. Sa wakas, nagawa kong itanong ang tanong na pinakamahalaga. Bakit? Nakatinginan sina Rosa at Danilo. Sumagot si Danilo. Dahil sa trust ng tatay mo? Kumunot ang no ko. Ano meron dito? Binuksan niya ang isa pang file. Karamihan sa mga tao ay alam na mayaman ka. Tumango ako. Hindi iyon balita. Ang hindi alam ng karamihan sa mga tao ay kung paano nakabalangkas ang trust. Sumandal ako pasulong. Ang tatay ko ay palaging labis na pribado tungkol sa mga usaping pinansyal. Kahit pagkamatay niya, maraming detalye ang nanatiling kumpidensyal, pagpapatuloy ni Danilo. Maraming ma-provision, ang nakatakdang, i-activate kapag naabot mo ang ilang nga edad at milestone. Isang ginaw ang dumaan sa akin. Anong klaseng ma-provision? Maga-provision sa kontrol. Ngayon naintindihan ko na. Hindi pera. Kontrol. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi pagmamay-ari. Ang tunay na kapangyarihan ay autoridad. Ang kakayahang magdirekta na maga-asset, mag-aproba na maga-pamumuhunan, mag-autorisan na maga-pamamahagi, impluensyahan ang pamamahala na korporasyon. Ayon kay Danilo, isang malaking transisyon ang naganap wala pang isang taon ang nakalipas, isa na dramatikong nakpataas ng aking autoridad sa mga hawak ng pamilya. Sa madaling salita, naging mas mahalaga ako at mas mapanganib sa sinumang sumusubo na magnakaw mula sa akin. Bigla, nakaroon ng katuturan ang tiempo. Ang operasyon, ang diborsyo, ang pinabilis na pagnanakaw, lahat. Ang plano ay pumasok sa huling yugto nito. Sa loob ng maraming taon naghanda sila, sa loob ng maraming taon naghintay sila. Pagkatapos ay may nagbago. May nagbakilo sa kanila ng mabilis. Ang sagot ay nakaupo mismo sa harap ko. Ako. Naging huling hadlang ako, at balak nilang alisin ako. Nang gabing iyon, pagkaalis ng lahat, naupo akong mag-isa sa lumang silid-aralan ng aking ama. Ang silid ay naglalaman pa rin ng marami sa kanyang galibro, ang kanyang mesa, ang kanyang galitrato. Ang kanyang presensya ay nanatili doon sa magkaparaang hindi ko lubusang may paliwanag. Tumingin ako sa isang naka-frame na larawan na kinuha ilang sandali bago siya namatay. Nakangiti siya, kumpiyansa, malakas, isang taong nakakaintindi sa mga tao, isang taong bihirang magtiwala sa mga panlabas na anyo. Sa unang pagkakataon, natakpuan ko ang aking sarili na nag-isip kung may nakita siyang hindi ko napansin. Kung pinaghinalaan niya ang panganib matagal bago ko ginawa, kung naiwan siya ng mga proteksyon na hindi ko pa natutuklasan. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko. Isang text mula kay Rosa, isang pangungusap lamang, ngunit binago nito ang lahat. Nakakita kami nga email sa pagitan nina Marco at Margarita na may petsang halos 15 taon na ang nakakaraan. Nakatitig ako sa mensahe. 15 taon, halos ang buong haba ng aking kasal. Ang pagsasabwatan ay hindi lumalaki. Ito ay nagiging kumpleto. At sa unang pagkakataon mula nang buksan ang sobre na iyon, hindi ako nag-isip tungkol sa kaligtasan. Nag-isip ako tungkol sa hustisya, hindi ako masyadong nakatulog pagkatapos ng text ni Rosa, 15 taon. Ang numerong iyon ay patuloy na umulit sa isip ko. Hindi 15 buwan, hindi 15 linggo, 15 taon, isang buong kasal, isang buong kabanata ng aking buhay. Pagsapit ng pagsikat ng araw, nakaupo ako sa silid-aralan ng aking ama na may isang tasa ngang hindi nagagalaw na kape, nakatitik sa ulan na gumagalaw sa mabintana. Paparating na ang Pasko sa Maynila. Ang maumaga ay mas madilim ngayon, mas malamig, at kahit papaano ay tumutugma iyon sa nararamdaman ko. Hindi wasak, hindi na ngayon. Malamig, nakatuon. Ang kalungkutan ay naroon pa rin, ngunit nagbago na ito ng hugis. Ang babaeng nagbukas ng Manila envelope na iyon ay nawasak. Ang babaeng nakaupo sa silid-aralan ng aking ama ay gusto ng mga sagot,
at ang mga sagot ay sa wakas ay nagsisimula ng dumating. Nang umagang iyon, sina Rosa, Danilo, Elena, at ang aking abogado, ay nagtipon sa paligid ng himalaking conference table sa aking opisina. Ang kapaligiran ay naramdamang iba sa mga nakaraang pagpupulong. Walang sinuman ang nag-espekulasyon pa. Walang nanghuhula. Mayroon kaming ebidensya. Marami nito. Binuksan ni Rosa ang kanyang laptop. Nakabawi kami ng libu-libong mensahe. Ipinakrus ko ang aking mga braso. Ilan? Sapat na. Hindi iyon nakapagpapatibay. Naklik si Rosa sa ilang mga folder. Ang pinakaunang makomunikasyon ay halos 15 taon na ang edad, nanikip ang sikmura ko. Ipinakita niya ang isang email sa screen. Ang petsa ay lumabas malapit sa itaas, 6 na buwan lamang bago ako unang lapitan ni Marco sa charity gala. Ang nakpadala, si Margarita Lopez. Ang tatanggap, si Marco Santos. Nakatitig ako sa screen, nagsimulang magbasa si Rosa. Masyado siyang madaling magtiwala sa mga tao. Iyon ang ating bentahe. Napuno ng katahimikan ang silid. Nagmura si Elena sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi ko siya masisisi. Ganon din ang naramdaman ko. Binuksan ni Rosa ang isa pang mensahe. Maging mapagpasensya. Ang mahabang laro ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na pera. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Bawat mensahe ay nagbubunyag ng kaunti pa. Bawat mensahe ay nagalis ng isa pang layer ng ilusyon. Sa kalaunan, lumitaw ang isang kumpletong larawan, at ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko. Mas malala. 15 taon na ang nakakaraan, may natuklasan si Margarita habang nagsusuri ng gabahagingang istruktura ng trust ng aking pamilya. Nalaman niya na ang makabuluhang autoridad ay kalaunan ay may lilipat sa akin. Hindi agad, hindi noong bata pa ako, ngunit kalaunan. Ang trust ay idinisenyo sa ganitong paraan ng sinasadya. Naniniwala ang tatay ko na ang responsibilidad ay dapat ka-earned. Ang control ay unti-unting tumataas sa paglipas ng panahon. Nakakita si Margarita ng pagkakataon, isang napakalaking pagkakataon. Ayon sa mga email, nagsimula siyang maganap ng isang taong makakakuha ng tiwala ko, isang taong kaakit-akit, mapagpasensya, presentable, isang taong handang mamuhunan ng gataon sa isang kabayaran. Ang taong iyon ay naging si Marco. Ang nga mensahe ay nag-iwan ng kaunting pagdududa. Ang kanilang relasyon ay nauna sa akin ng isang malaking margin. Ang kasal ko ay hindi isang romansa. Ito ay isang takdang aralin sa recruitment. Nakinig ako sa katahimikan habang patuloy na nagtatanghal ng ebidensya si Rosa, malitrato, email, record sa pananalapi, itinerary ng paglalakbay. Ang nga piraso ay makakasama ng may nakakatakot na katumpakan. Binuo ni Margarita ang diskarte. Isinagawa ito ni Marco. Sa paglipas ng panahon, binuo nila ang eksaktong kailangan nila. Access, chivela, pagchichivela, control. Pagkatapos ay binuksan ni Rosa ang isang file na may label na final phase. Ang silid ay naging napakatahimik. Clara, maingat niyang sinabi, ito ay tungkol sa operasyon. Huminga ako ng mabagal. Okay. Ipinakita niya ang ilang mga record sa pananalapi. Sa una, hindi ko naintindihan kung ano ang tinitingnan ko. Pagkatapos ay itinuro ni Danilo ang nga partikular na transaksyon. Ang nga bayad na ito. Ano meron sa kanila? Ginawa ang maito sa isang pribadong investment partnership. Kumunot ang nuko, at mukhang malungkot si Danilo. Ang isa sa mga tahimik na mamumuhunan ay konektado kay Dr. Garcia. Tumama agad sa akin ang pangalan. Ang surgeon ko. Sa isang sandali, walang nagsalita. Ang nga implikasyon ay bumigat sa buong silid. Si Elena ang unang bumasak sa katahimikan. Diyos ko. Hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita. Hindi makapag-isip. Dahil biglang naging totoo ang bangungot, hindi theoretical, hindi possible totoo, ang operasyon ko ay hindi lamang kahina-hinala. Ang mataong sangkot sa aking pangangalagang medical ay tila konektado sa pananalapi sa pagsasapwatan. Sumandal pasulong ang aking abogado. Mag-ingat tayo. Pinahahalagahan ko ang pag-ingat. Kailangan namin ng patunay. Tunay na patunay. Hindi mapagpapalagay. Ngunit kahit siya ay mukhang nabalisa, naklik si Rosa sa isa pang dokumento. Ang isang ito ay naglalaman ng panloob na komunikasyon na nakuha sa pamamagitan ng legal na pagtuklas, hindi direktang nga tagubilin,
walang ganoong kahalata. Ang nataong sangkot ay mas matalino kaysa doon, ngunit ang tiempo ay mapangwasak. Ang nga pagpupulong ay naganap bago ang aking diagnosis. Ang nga paggalaw sa pananalapi ay bumilis pagkatapos nito. Ang magapangunahing desisyon ay ganap na nayon sa pagunlad patungo sa operasyon. Lahat ay tumuturo sa parehong direksyon. May gusto sa akin sa operating table na iyon. May gusto sa akin na mahina. May gusto sa akin na madistract. At habang nagpapagaling ako, milyon-milyong piso ang tahimik na gumagalaw sa isang network ng mga account, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang lungsod ay nakalatag sa ilalim ng kulay abong ulap. Ang trapiko ay gumagapang sa basang makalye. Ang nga tao ay nakmamadali patungo sa mga opisina at coffee shops. Normal na buhay. Normal na problema. Samantala, ang sarili kong buhay ay naramdamang parang mula sa isang crime documentary. 15 taon. Bumalik ulit ang numero. 15 taon ng manipulasyon. 15 taon ng kasinungalingan. Naramdaman kong lumapit si Rosa sa likuran ko. Clara, patuloy akong tumitingin sa labas. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Okay? Kailan nila napagdesisyonan na tapusin ito? Nag-atubili siya. Malamang noong naging panganib ka. Lumingon ako. Isang panganib? Nagsimula kang magtanong. Mas may katuturan iyon kaysa sa gusto ko. Sa nakaraang taon, lalo akong naging kasangkot sa pagsusuri ng operasyon ng trust. Humiling ako nga audit, humingi ng mapaliwanag, sinuri ang nga bayarin sa pamamahala. Walang dramatiko, walang komprontasyon, responsableng pangangasiwa lamang, tila, sapat na iyon. Hindi ako ang inosenteng babae na tinarget nila 15 taon na ang nakakaraan. Nagiging mas mahirap akong kontrolin, mas mahirap lokohin, mas mahirap nakawan. Ang huling yukto ay malamang na pinabilis dahil naubusan na sila ang oras. Kinumpirma ni Danilo ang gayon. Sa sandaling ganap mong mapagsama ang autoridad, magiging limitado ang kanilang nga pagpipilian, kaya nagmadali sila. Eksakto, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Sa wakas ay nakatuhma ang makapiraso. Bawat isa, ang operasyon, ang diborsyo, ang pagnanakaw, ang pagtataksil. Hindi ibinunyak ni Marco ang katotohanan dahil nakonsensya siya. Ibinunyak niya ito dahil naniniwala siyang tiyak na ang tagumpay. Akala niya hindi na ako makakabangon. Hindi sa pananalapi, hindi sa emosyon, hindi sa legal. Akala niya tapos na ako. Sa unang pagkakataon mula nang buksan ang sobre, ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Maliit, matalim, mapanganib. Agad na napansin ni Elena. Oh, tumingin ako sa kanya. Ano? Sumandal siya sa kanyang upuan? Bagong tingin iyan? Tumawa ng mahina si Rosa. Ngumiti ang aking abogado. Kahit si Danilo ay mukhang natutuwa. Tinaas ko ang isang kilay. Anong tingin? Ipinakrus ni Elena ang kanyang nga braso. Ang tingin ng isang taong may pinaplano. Siguro tama siya. Dahil sa eksaktong sandaling iyon, tumigil ako sa pag-iisip bilang biktima at nagsimulang mag-isip bilang isang ehekutibo, bilang isang strategist, bilang anak ng aking ama. Hindi mo matatalo ang emega taong tulad nina Marco at Margarita sa pamamagitan ng emosyon. Matatalo mo sila sa pamamagitan ng pasensya, sa pamamagitan ng paghahanda, sa pamamagitan ng ebidensya. Pinakamahalaga, hinahayaan mo silang maniwala na nanalo sila. Ang masumunod na linggo ay naging isang pagtatanghal, isang maingat na itinanghal. Tumigil ako sa pagtulak, tumigil sa pagtatanong, tumigil sa pag-iingay. Sa pamamagitan ng abogado, nagmuka akong kooperatiba. Sa pamamagitan ng mga tagapamagitan nagmuka akong pagod. Sa pamamagitan ng mga pampublikong pagpapakita, nagmuka akong distracted. Ang akto ay gumana ng maganda. Naging pabaya si Marco. Naging mayabang si Margarita, pareho silang gumawa ng parehong pagkakamali, napagkamalan nilang paksuko ang katahimikan. Samantala, pinalawak ni Rosa ang pagsubaybay. Sinubaybayan ni Danilo ang karagdagang aktibidad sa pananalapi. Ang federal na ahensya ay nagsimulang tahimik na suriin ang ebidensya. Ang aking legal team ay nakipag-ugnayan sa maregulator. Bawat araw, lumalakas ang kaso. Bawat araw, humihigpit ang lambat. At hindi pa rin nila napapansin ang anuman. Isang gabi,
Halos 6 na linggo matapos kong buksan ang sobre, dumating si Rosa na may isa pang update. Ang isang ito ay nagpangiti sa kanya. Ano ito? Tanong ko. Iniabot niya sa akin ang isang dokumento. Isang imbitasyon, isang pribadong reserbasyon sa kaganapan, marangyang hotel sa Makati, eksklusibong listahan ng bisita, serbisyo ng champagne, pribadong ballroom, tumingala ako. Ano ang nakikita ko? Lumawa ang ngiti ni Rosa. Si Margarita at Marco ay nagtatapon ng isang selebrasyon. Nakatitig ako sa kanya. Isang selebrasyon? Mukhang ganun. Tumawa si Danilo. Akala nila tapos na. Umiling ang kaking abogado. Talagang naniniwala silang nanalo na sila. Tumingin ako ulit sa imbitasyon. Pagkatapos ay naisip ko si Marco, na nagtataas ng baso. Naisip si Margarita, na binabati ang kanyang sarili. Naisip ang pareho sa kanila na nagdiriwang ng pagkasira ng aking buhay. Ang pag-isip ay dapat na nagpagalit sa akin. Sa halip, nagbigay ito sa akin na pag-asa dahil ang mga pagdiriwang ay lumilikha na kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay lumilihang nga pagkakamali at ang nga pagkakamali ay lumilihang nga pagkakataon. Maingat kong inilagay ang imbitasyon sa mesa. Pagkatapos ay tumingin ako sa paligid ng silid sa aking mga kaibigan, sa aking koponan, sa mga taong tumulong sa akin na makaahon sa kadiliman. Handa na tayo, sabi ko. Walang sumalungat. Sa loob ng maraming buwan, binuo nila ang kanilang tagumpay. Ngayon ay itatayo natin ang kanilang pagbagsak. At ni si Marco o si Margarita ay walang kaideya na nagsisimula na ito. Pagsapit ng unang bahagi ng Disyembre, ang Maynila ay naging isang lungsod ng mga ilaw. Ang mabintana ngang tindahan ay nagliliwanag sa mga display ng Pasko. Nakabalot ang mga garland sa mga poste ng ilaw sa downtown. Ang mga party sa opisina ay pumuno sa mga ballroom ng hotel at ang musikang pamasko ay dumaan sa mga restaurant at shopping center. Sa karamihan ng mga tao, ito ang panahon ng pagdiriwang. Kina Marco at Margarita, ito ang panahon ng tagumpay, kahit papaano ay iyon ang paniniwala nila. Sa loob ng halos 2 buwan, ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Tumigil ako sa pagamon sa mga paglilitis sa diborsyo. Tumigil ako sa pagtatanong nagmahihirap na tanong. Nagmukha akong pagod, distracted, emosyonal na naubos. Sa tuwing nakakarating ang impormasyon kay Marco sa pamamagitan ng mga abogado o makakasamang kakilala, ipinipinta nito ang parehong larawan. Si Clara Reyes ay talo, si Clara Reyes ay labis na nabibigatan. Si Clara Reyes ay naghahandang mag-move on. Ang pagtatanghal ay nangangailangan ng disiplina. May mga araw na gusto ko siyang harapin, mga araw na gusto kong tumawag at humingi ng mga sagot, mga araw na gusto kong sumigaw. Ngunit ang galit ay mahal. Nakakahalaga itong kalinawan at ang kalinawan ay mas mahalaga. Kaya nahintay ako. Nagtipon akong ebidensya. Nakinig ako. Nanood ako. Hinayaan ko silang patuloy na magsalita. At sa kalaunan ay ibinigay nila sa amin ang lahat. Ang pambihirang tagumpay ay dumating sa pamamagitan ng isa sa mga kasama ni Margarita. Tulad ng maraming taong sangkot sa pandaraya, hindi siya sumali dahil siya ay masama. Sumali siya dahil siya ay sakim. May pagkakaiba. Ang masakim na tao ay madalas na nagpapanik kapag lumitaw ang makahinatnan, at ang makahinatnan ay sa wakas ay lumilitaw. Ang mapederal na investigador ay nagsimulang tahimik na mag-interview nga individual na konektado sa ilang kahina-hinalang transaksyon. Kumalat ang balita. Sumunod ang kaba. Sa loob ngang ilang araw. Isa sa matagal ng konsultan sa pananalapi ni Margarita ay humiling ng nga talakayan sa immunity. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isa pa. Ang pader ay nagsisimulang bumita. Tumawag si Danilo sa akin isang hapon. Ang kanyang boses ay nagdala ng kasiyahan na hindi ko pa naririnig noon. Nakuha natin siya. Sino? Ang konsultan. Umupo ako ng tuwid. Anong nangyari? Bumigay siya. Ipinikit ko ang aking mamata. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng pahabol sa mga anino, may nagpasya na magsabing ang toto. Nagbigay ang konsultan ng mapanlup na talaan, pribadong komunikasyon, matala ng pagpupulong, matagubilin sa pananalapi. Pinakamahalaga, kinumpirma niya ang pinaghihinalaan namin sa lahat ng oras, si Margarita ay hindi lamang lumalahok. Siya ang nagdidirekta ang lahat. Bawat pangunahing desisyon,
bawat paglilipat, bawat yugto ang operasyon. Si Marco ay naging mahalaga, ngunit si Margarita ang naging arkitekto. Ibinunyag din ngang konsultan ang ibang bagay, isang bagay na ikinagulat ko rin. Si Marco ay hindi gaanong makapangyarihan sa loop ngang pagsasabwatan tulad ng pinaniniwalaan niya. Sa loop ng maraming taon, tinatrato siya ni Margarita na parang kasosyo. Sa pribado, gayunpaman, iba ang pagtingin niya sa kanya, bilang isang kasangkapan, bilang isang asset, bilang isang bagay na pwedeng itapon. Ang ebidensya ay brutal. Sa ilang komunikasyon, tinalakay ni Margarita ang maplano na ilayo ang sarili kay Marco pagkatapos ang huling paglilipat ng maaset. Ang isang mensahe ay lalong hindi malilimutan. Binasa ko ito ngang 2 beses, pagkatapos ay 3 beses, pagkatapos ay 4. Sa kalaunan, iniabot ko ito kay Elena. Binasa niya ito at tumawa, hindi dahil nakakatawa ito, dahil ito ay walang katotohanan. Ang mensahe ay nagsasaad, sa sandaling makumpleto ang paglilipat. Si Marco ay magiging isang liability. Isang liability. 15 taon na panlilinlang. 15 taon ng katapatan at tinitingnan pa rin siya ni Margarita bilang pwedeng isakripisyo. Ibinalik ni Elena ang dokumento. Wow. Talagang akala niya nirerespeto siya nito. Tila. Umiling si Elena. Halos nakakalungkot iyon. Halos. Ngunit hindi lubos. Dahil si Marco ay kusanglop na gumugol nga 15 taon sa pagsira ang buhay nga ibang tao, mahirap hanapin ang simpatiya. 3 araw ang lumipas. Nagsimula ang huling yugto. Ang gala, ang selebrasyon, ang victory party. Opisyal, pinarangalan ng kaganapan ang makontribisyon sa kawanggawa at pamumuno sa negosyo. Hindi opisyal, ito ay sina Margarita at Marco na binabati ang kanilang sarili. Ang ballroom ay sumakop sa itaas na palapag ng isa sa pinaka-prestihiyosong hotel sa Makati. Ang mahakristal na chandelier ay nakasabit mula sa matataas na kisama. Ang nga surfer ay may dalang nga treng champagne. Ang nga bisita ay nakihalubilo sa ilalim ng nga dekorasyon sa holiday. Ang lahat ay mukhang elegante. Ang lahat ay mukhang matagumpay. Ang lahat ay mukhang normal, na napagawa sa kung ano ang nangyari pagkatapos na mas kasiya-siya. Wala ako sa loob ng ballroom. Nagulat ang natao doon mamaya. Marami ang umasa na ilang dramatikong komprontasyon. Isang pampublikong eksena, isang talumpati, isang showdown. Bihirang gumana ang totoong buhay sa ganong paraan. Ang nga tunay na tagumpay ay nangyayari ng tahimik, propesyonal, pamamaraan. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa loob ng isang conference room ilang blok ang layo, nakaupo ang aking abogado sa tabi ko, nakaupo si Danilo sa tapat namin, nakatayo si Rosa malapit sa bintana, maraming federal na investigadorang sumakop sa natitirang bahagi nga silid. Lahat ay nanonood ng parehong orasan, naghihintay. Eksaktong alas, 8:17 ng gabi, ang nga unang waran ay isinagawa ng sabay-sabay. Maraming lokasyon, maraming target, maraming jurisdiksyon. Ang nga buwan ng paghahanda ay sa wakas ay lumipat sa aksyon. Nagsimulang tumunog ang nga telepono halos kaagad. Pumasok ang nga ahente sa mga opisina. Ang nga talaan ay na-secure. Ang mga computer ay nasamsam. Ang mga financial account ay na-freeze. Ang makina na ginugol ni Margarita ng mga taon sa pagbuo ay nagsimulang bumagsak ng pira-piraso. Pagkatapos ay dumating ang tawag. Unang sumagot si Rosa. Isang ngiti ang dahan-dahang kumalat sa kanyang mukha. Nakuha nila siya. Hindi ko kailangan ng paglilinaw. Si Marco, sa isang sandali, walang nagsalita. Ang silid ay nanatiling ganap na tahimik. Ang kahalagahan ay bumalot sa aming lahat. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng makasinungalingan, pagkatapos ng operasyon, pagkatapos ng pagtataksil, ang taong naniwalang hindi siya mahahawakan ay sa wakas ay natuklasan na hindi pala. Isang oras ang lumipas, dumating ang higit pang maga-update. Sinubukan ni Margarita na umalis sa gala. Huli na, naghihintay na ang maimbestigador. Maraming karagdagang kasabwat ang agad na humiling ng legal na representasyon. Ang iba ay nagsimulang makipagtulungan, eksakto tulad ng hinulaan ni Danilo. Ang network ng Pandaraya ay mukhang malakas mula sa labas. Sa loop ay marupok sila dahil ang katapatan na binuo sa kasakiman ay hindi katapatan. Ito ay isang pansamantalang kasunduan sa negosyo. Sa sandaling lumitaw ang presyon, nagsisimulang protektahan ng gataw ang kanilang sarili.
Nang gabing iyon, pinrotektahan ng lahat ang kanilang sarili, kabilang si Marco. Ang kinabukasan ay nagdala ng isa pang sorpresa. Nakatanggap ang aking abogado ng abiso na gusto ni Marco na makipag-ayos. Tumawa ako. Talagang tumawa. Ang tunok ay nakpagulat maging sa akin. Sa loob ng maraming linggo, umakto siyang hindi magagapi. Ngayon gusto niyang makipag-ayos. Anong inaalok niya? Tanong ni Elena. Impormasyon? Ngumisi si Rosa. Siyempre, umiling ako. Ang ironiya ay pambihira. 15 taon na ang nakakaraan. Pumasok siya sa buhay ko na nagpapanggap na mahal ako. Ngayon, sinusubukan niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa mismong mataong pinaksilbihan niya noon. Mahuhulan, kalunos-lunos, tao. Makalipas ang isang linggo, sa wakas ay nakita ko siyang muli. Hindi mag-isa. Hindi kailanman mag-isa. Ang pagpupulong ay naganap sa loob ng isang secure na conference room na may maabogado. Si Marco ay mukhang mas matanda. Ang stress ay may paraan ng pagbubunyak ng realidad. Ang kumpiyansa na naalala ko ay nawala. Ang kayabangan ay nawala. Kahit ang kanyang postura ay tila iba, mas maliit. Nang magtama ang aming na mata, tumingin siya sa malayo muna. Sinabi niyon sa akin ang lahat. Sa loob ng ilang sandali, wala sa amin ang naksalita. Sa wakas, tumikhim siya. Clara, wala akong sinabi. Humikpit ang kanyang balikat. Hindi ko inaasahan ito. Hindi. Ang salita ay lumabas na mas malamig kaysa sa nilayon ko, o baka eksaktong kasing lamig ng nilayon ko. Ibinaba ni Marco ang kanyang nga mata. Akala ko. Huminto siya pagkatapos ay sinubukan muli. Akala ko tapos na ang lahat. Hayon na. Ang katotohanan. Hindi pagsisisi. Hindi pagkakasala. Gulat lang. Hindi siya nagsisisi? Sa ginawa niya. Nagulat siya na hindi siya nakalusot dito. Ang pagkakaiba na iyon ay mahalaga. Para sa susunod na oras, sumagot siya sa mga tanong, nagbigay ng mga detalye, ipinaliwanag ang mga timeline, kinumpirma ang ebidensya. Sa pagtatapos, naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Si Marco ay hindi isang mastermind. Hindi kailanman naging ganun. Siya ay simpleng isang tao na pinili ang kasakiman kaysa sa integridad taon-taon hanggang sa ang kasakiman ay naging kanyang pagkakakilanlan. At ngayon ang pagkakakilanlan na iyon ay nilamon siya. Nang matapos ang pagpupulong, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Minahal mo ba ako kailanman? Tanong ko. Tumahimik ang silit. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Sa unang pagkakataon, may lumabas na kahawig ng katapatan. Pagkatapos ay tumango siya ng isang beses lang. Dahan-dahan. Sa tingin ko ay minahal kita. Pinag-aralan ko siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumayo ako dahil hindi na ito mahalaga. Ang pag-ibig na walang katapatan ay hindi pag-ibig. Ang tiwala na walang katotohanan ay hindi tiwala. At ang 15 taon ng panlilinlang ay hindi maayos ng isang sagot. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, may naramdaman akong hindi inaasahan. Hindi tagumpay, hindi kaligayahan, kaginhawaan, dahil ang paghihiganti ay halos kumpleto na, ngunit ang hustisya ay hindi patapos. Mayroon pang isang huling sorpresa na naghihintay, isa na hindi nakita ni na Marco o Margarita na darating, at ito ay iniwan taon na ang nakakaraan ng aking ama. Isang linggo bago magpasko, natakpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa opisina ng matagal ng abogado ng aking ama. Ang gusali ay tinatanaw ang Manila Bay. Ang ulap ay dumaan sa mga bintana sa mabagal, kaaya-ayang nga alon, at ang lungsod sa ibaba ay mukhang halos mapayapa. Nakakapagtaka kung paano nagpatuloy ang mundo na mukhang normal habang ang buong buhay ay nakakawatak-watak. Sa tapat ko nakaupo si Ate, Hernando Bautista. Siya ang abogado NG ama sa loob NG alos 30 taon. Sa edad na 74, mabagal magsalita si Ate. Bautista, konserbatibo manamit, at dinala ang kanyang sarili ng may tahimik na kumpiyansa ng isang taong gumugol ng dekada sa panunot ng kalikasan ng tao na umulit sa sarili nito. Pagkatapos ang lahat ng nangyari, hindi ako sigurado kung maraming tao pa ang makakagulat sa akin. Si Ate Bautista, pinatunayan akong mali. Naglagay siya ng makapal na folder sa mesa.
Hiniling ng iyong ama na ibigay ko ito sa iyo sa ilalim ng napakaspesipikong nga pangyayari. Kumunot ang nuko. Anong mapangyayari? Kung mayroong ebidensya ng isang organisadong pagtatangka na manipulahin ang trust sa pamamagitan ng pandaraya, pamimilit, o personal na relasyon. Sa isang sandali, nakatitig lang ako sa kanya. Pagkatapos ay tumawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa ito. Dahil ito ay hindi kapani-paniwala. Inasahan itong tatay ko. Ngumiti si ate. Bautista, hindi partikular. Sumandal ako pasulong. Kung gayon ano, inasahan niya ang nga tao. Iyon ay tunok na eksaktong tulad ng aking ama. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagbuong nga negosyo. Malalim siyang nagtitiwala sa mabubuting tao, ngunit hindi niya kailanman minamaliit ang masasama. Binuksan ni ate Bautista ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, liham, legal na provision, at istruktura ng trust na hindi ko pa nakikita noon. Habang ipinapaliwanag niya ang maito, naging malinaw ang lahat. Ang aking ama ay bumo na maraming player na proteksyon sa mga asset na pamilya, hindi dahil inaasahan niya ang pagtataksil mula sa akin, dahil inaasahan niya ang kasakiman mula sa iba. Maraming pangunahing hawa ang protektado sa pamamagitan ng contingency clauses. Ang ilang maautoridad ay tila mas malawak kaysa sa aktwal na mga ito. Ang ilang na asset ay nanatiling hindi ma-access maliban kung maraming makondisyon ang natutugunan. Pinakamahalaga, ang mapangunahing istruktura ng kontrol ay maring automatikong bumaliktad kung matuklasan ang pandaraya. Sumandal ako sa natulalang katahimikan. Hindi alam ni Margarita. Hindi, sabi ni ate Bautista. Hindi alam ni Marco. Hindi. Ipinagtakpo ni ate Bautista ang kanyang nga kamay. Nananakaw sila mula sa isang labirinto habang naniniwalang naglalakat sila sa isang pasilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ngumiti ako ng walang kapaitan. Ang aking ama ay hindi kailanman naging walang ingat, kahit mula sa kabilang buhay ay pinrotektahan niya ako. Hindi sa pamamagitan ng pagkontrol sa aking buhay, sa pamamagitan ng pagbibigay, sa akin ng mga tool upang ipagtanggol ito. Mabilis na dumating ang makahihinatnan. Sa sumunod na mga buwan, lumawa ang mga investigasyon. Naipon ang ebidensya, umusad ang makaso. Sa kalaunan ay nakuha ng media ang nga bahaging ang kwento, hindi lahat. Sapat lang upang makabuo ng pampublikong interes. Isang respetadong financial advisor. Kahina-hinalang nga desisyong medikal, multimilyong pisong pandaraya. Nagbigay pansin ang mataw, ang profesional na buhay ni Margarita ang unang bumaksak, ang nga lisensya ay binawi. Tinanggal siya ngang board, lumayo ang nga organisasyon sa kanilang sarili. Nawala ang nga kaibigan. Naglaho ang nga kasamahan. Ang reputasyon na ginugol niya ng nga dekada sa pagbuo ay nawasa ng nakakagulat na mabilis, hindi iyon hustisya. Ito ay kahihinatnan. May pakakaiba. Ang hustisya ay namumula sa pananagutan, ang nga kahihinatnan ay namumula sa mga pagpipilian. Naranasan ni Margarita ang pareho. Ang pagbagsak ni Marco ay mukhang iba, hindi gaanong dramatiko, mas personal. Kung wala ang ilusyon ng tagumpay, walang gaanong natira. Marami sa mga taong nakapaligid sa kanya ay naakit sa katayuan. Sa sandaling nawala ang katayuan, nawala rin sila. Ang babae mula sa malitrato ay nawala halos kaagad. Maraming dating kasamahan ang tumigil sa pagbabalik ng kanyang ngatawag. Kahit ang mga miyembro ng kanyang sariling social circle ay tahimik na lumayo sa kanilang sarili. Sa kalaunan, naging eksakto siya kung ano ang ginugol niya ng mga taon sa pagpapanggap na hindi siya mag-isa. Sana masabi ko sa inyo na nagdala iyon sa akin ng kagalakan. Hindi. Nagdala ito ng pananaw dahil ang kalungkutan ay hindi ang parusa. Ang parusa ay ang pakaunawa na ipinagpalit niya ang isang bagay na totoo para sa isang bagay na pansamantala at nawala ang pareho. Ang investigasyong medikal ay nagdulot ng sarili nitong mga resulta. Maraming nga profesional ang naharap sa aksyong pandisiplina. Ang iba ay naging paksa ng patuloy na mga katanungan, hindi lahat ng sangkot ay kumilos ng may malisya. Ang ilan ay binalewala lang ang nababalang palatandaan. Ang iba ay nabigong magtanong. Ngunit kapag kalusugan ng mataw ang sangkot, mahalaga ang kapabayaan. Ang sistema ay hindi perpekto. Walang sistema ang perpekto. Gayunpaman, dumating din doon ang pananagutan.
dahan-dahan pamamaraan tulad ng nararapat. Pagsapit ng taksibol, ang diborsyo ay na-finalize. Inaasahan ng mga kaibigan na magiging emosyonal ang araw. Sa halip, naramdaman itong kakaibang karaniwan. Ilang pirma, ilang dokumento, ilang huling pag-usap sa pagitan ng na abogado, pagkatapos ay tapos na, 15 taon na nabawasan sa papeles. Nagmaneho ako pawi pagkatapos noon sa pamamagitan ng Makati. Ang mapuno ay nagsisimula ng mamulaklak muli. Ang sidewalk cafe ay muling nagbubukas. Ang matao ay naglalakat ng maaso. Ang buhay ay umusad. Nang hapong iyon, nakaupo akong mag-isa sa aking lanay sa likod bahay. Ang parehong lanay kung saan kami ni Marco ay nag-host ng mabarbecue noong una. Ang parehong lanay kung saan kami nagdiwang ng nga anibersaryo. Ang parehong lanay kung saan ang hindi mabilang na mga alaala ay naramdaman ng komplikado. Sinamahan ako ni Elena maya-maya na may dalang iced tea. Iniabot niya sa akin ang isang baso pagkatapos ay umupo sa tabi ko. Sa loob ng ilang minuto, wala sa amin ang nagsalita. Sa wakas, itinanong niya ang tanong na tila tinatanong ng lahat. Anong nararamdaman mo? Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Hindi galit. Hindi masaya. Hindi malungkot. Hindi bababa sa hindi sa paraang inaasahan ng mga tao. Malaya. Sabi ko. Ngumiti si Elena. Magandang sagot iyan. Ito ay dahil ang kalayaan ay naging mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Ang realisasyon na iyon ay nagulat sa akin. Sa loob ng maraming buwan, ang hustisya ang naging fokus ko, ang misyon ko, ang gasolina ko. Kung wala ito, maaring hindi na ako nakabawi. Ngunit ngayong dumating na ang hustisya, may ibang bagay na mas mahalaga. Ano ang susunod? Kaya, nagsimula akong bumumuli hindi ng aking dating buhay, isang bago. Isa sa maunang bagay na ginawa ko ay magtatag ng isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mabiktima ng pagsasamantala sa pananalapi. Ang ideya ay natural na dumating. Sa panahon na investigasyon, nakilala ko ang hindi mabilang na mga tao na ang mga kwento ay hindi kailanman naging ulo balita. Magabalo, retirado, maliliit na may-aring negosyo, mga taong nagtiwala sa maling tao at nagbayad ng mahal para dito. Marami ang hindi nakabawi. Gusto kong tumulong na baguhin iyon. Ang pundasyon ay nagsimula sa maliit, pagkatapos ay lumago. Sa loob ng isang taon, nagbibigay ito ang tulong legal, mga mapakukunang pang-edukasyon, at pagpapayo sa pananalapi. Ang gawain ay naging malalim na makabuluhan, mas makabuluhan kaysa sa inaasahan ko, marahil dahil ang sakit ay nagiging mas madaling dalhin kapag nagsisilbi ito ngang isang layunin. Isang hapon, halos 18 buwan pagkatapos ng diborsyo, binisita ko ang puntot ng aking ama. Ang sementeryo ay tinatanaw ang isang tahimik na kahabaan ng mga puno sa labas ng lungsod, amoy sariwang damo ang hangin. Kumakanta ang maibon sa isang lugar na malapit. Nakatayo ako doon ng mahabang panahon. Sa kalaunan, nagsalita ako, hindi dahil naniniwala akong naririnig niya ako, dahil ang ilang pag-usap ay nararapat na mangyari pa rin. Tama ka. Ang masalita ay naramdamang simple, tapat. Totu. Mas mahalaga ang mga tao kaysa sa pera. Mas mahalaga ang karakter kaysa sa alindok. Ang tiwala ay dapat kaarnet, hindi ipinapalagay. Naisip ko si Marco, si Margarita, ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay naisip ko sina Elena, Rosa, Danilo, Ati, Bautista, ang mataong tumayo sa tabi ko nang gumuho ang lahat. Mayroon ding mabubuting tao. Iyon ang aral na gusto kong panatilihin. Hindi ang pagtataksil, hindi ang galit. Ang aral dahil ang paghihiganti lamang ay hindi makapagpapagaling ng sugatang buhay. Maari nitong ibunyag ang katotohanan. Maari itong lumihang ang pananagutan. Maari nitong ibalik ang balanse. Ngunit ang pagpapagaling ay nangangailangan ng higit pa. Nangangailangan itong lakas ng loob, paglago, at ang pagpayag na sumulong ng hindi nagiging ang mismong bagay na nanakit sa iyo. Nang umalis ako sa sementeryo, lumingon ako sa huling pagkakataon, pagkatapos ay ngumiti ako. Ang nga taong nagtaksil, sa akin ay gumugol ng 15 taon sa pagbuo ng isang kasinungalingan. Sa huli, sinira sila ang kasinungalingan. Iniligtas akong katotohanan, at iyon ang paraan kung paano nagtapos ang kwento. Hindi sa pakapot, hindi sa kapaitan, kundi sa hustisya, dignidad,
At pangalawang pagkakataon. Isang pangalawang pagkakataon na balak kong gamitin. Bueno, kung naantig ng kwentong ito ang iyong damdamin, maglaan ng sandali upang isipin ang nga taong pinakakatiwalaan mo at ang nga pagpapahalagang pinipili mong isabuhay. Nakaranas ka na bangang pagtataksil na nakbago sa iyong buhay o nakapanot ng isang taong nalampasan ang nga imposibleng hadlang ng may integridad? Ibahagi ang iyong nasalobin sa makomento. Ang iyong kwento ay maaring makatulong sa ibang tao na nangangailangan ng pampatibaylok ngayon. At kung nasisiyahan ka sa mga makabuluhang kwento tungkol sa katatagan, hustisya, at lakas ng espiritu ng tao, isaalang-alang ang pag-subscribe at pagsali sa amin para sa susunod na paglalakbay.